ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan kaniyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na pinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapupuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Pinili ng mga tao ang pinamakaiinam sa mga tupa at baka at hindi naman pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haring taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulang at ang katigasan ng ulo'y
tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasakipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagamat ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tumutuwid, agad kayong napopuot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi? Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat, kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, good morning po. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, meron pong ipinapakita sa atin na dalawang bagay na nagpapahirap
sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Ano po yung una? Yung una po ay yung ating tendency na magkumpara. Napakinggan po natin, may lumapit kay Jesus. Ang tanong, bakit sila ganito? Bakit kayo ganyan? Hindi ho ba sa buhay natin ay meron din talagang tendency tayo na magkumpara ng buhay natin sa buhay ng iba? Bakit ganito lang po yung buhay ko, Panginoon? Pero yung buhay ng kapitbahay, ng kaibigan, ng kakilala ko ay ganon. Bakit ganon po sila, kami ganito lamang? Meron nga po akong kaibigan, meron naman po siyang trabaho, maayos po yung trabaho niya, pero hindi siya masaya. Bakit hindi siya masaya? Kasi palagi siyang nakatingin sa iba naming kaibigan, sa iba naming kabarkada. Kinukumpara niya yung natatanggap niya na sapat naman para sa kanya sa natatanggap ng iba. Anong nangyayari? Hindi siya masaya at hindi niya makita yung biyaya ng Diyos na nasa harapan niya. Yung lumapit kay Jesus sa Ebanghelyo, hindi rin siya makilala bilang Panginoon. Kaya siya nagtatanong ng ganoon. Kasi yung puso niya rin ay may pagkukumpara. Kinukumpara yung ginagawa ng iba sa ginagawa ng mga alagad ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang pinakamahirap na hamon sa atin ay alisin yung pagkukumpara sa ating mga puso upang tunay nating makita yung Diyos na nasa harapan natin, yung Diyos na nasa paligid natin. Palagi siyang naririto sa atin, palagi siyang nagbibigay ng pagpapalang sapat. Hindi nga lamang tayo nakakakita dahil palagi tayong nakatingin sa iba. Yung ikalawa pong gusto kong bigyang pansin, yung ikalawang bagay na nagpapahirap sa atin para tunay na makasunod sa Panginoon. Gamitin po natin yung ginamit na imahe ng ating Panginoon. Walang bagong alak na pwedeng ilagay sa lumang sisidlan. Anong mangyayari daw kapag naglagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat? Ito ay masisira at masasayang yung alak na ilalagay. Ano pong sinasabi sa atin ito? Sa buhay po ng mga tao ng panahong ng ating Panginoon, yung imahe po ng lumang sisidlang balat ay ikinukumpara sa mga Pariseo, sa mga taong hindi makatanggap sa ibinibigay ng ating Panginoon, ang bagong alak. Ano pong sinasabi nito sa buhay nila? Bakit hindi nila matanggap yung binibigay ng ating Panginoon na bagong alak? Dahil yung pagbabago na gustong ibigay ng Panginoon sa kanilang buhay, ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang kuhain. Anong nangyayari? Nasasayang yung ibinibigay ng Panginoon. Bakit ayaw ng pagbabago ng mga Pariseo, ng mga tao noon? Dahil sanay na sila sa buhay na nila. Ayaw na nilang tanggapin yung pagbabagong ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya kahit anong ibigay ng Panginoon sa kanilang mga buhay, sinasarado nila yung kanilang mga buhay. Ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang magpapanibago ng kanilang mga buhay. Gusto nilang manatili bilang mga lumang sisidlang balat. Pero anong gusto ng Panginoon? Gusto ng Panginoon, magpapanibago tayo ng ating mga buhay. Gawin nating bagong sisidlang balat yung ating mga buhay upang maibigay ng Diyos yung bagong alak na gusto niyang ibigay para sa ating lahat. Mga kapatid, ang imbitasyon sa atin upang tunay na matanggap yung gustong ibigay ng ating Panginoon, maging bagong mga tao tayo, baguhin natin yung ating mga buhay upang tunay na makapasok yung ating Diyos, yung pagpapala ng Diyos, yung turo ng Diyos sa ating mga buhay. Alam po natin, marami na tayong mga nakasanayan sa mundong ito. Kung minsan o kaya naman madalas,
yung mga bagay na nakasanayan natin ay hindi naman maganda para sa ating mga buhay. Hindi naman maganda para sa mga buhay ng ating mga kapwa. Tingnan po natin iyong mga iyon at magpapanibago po tayo sa Diyos. Magpabago ng ating mga katauhan, ng ating mga puso upang tunay na mailagay ng Panginoon yung bagong pagpapalang ninanais niyang ilagay sa ating mga buhay. Yun po yung dalawang imbitasyon para sa atin upang tunay na masolusyonan natin yung mga nagpapahirap sa atin sa pagsunod sa ating Panginoon. Una, pagbubukas ng ating mga mata sa Diyos na nasa harapan natin, sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa harapan natin. Huwag na tayong magkumpara. At ikalawa, hayaan natin na ang Diyos magpapanibago ng ating mga puso, magpapanibago ng ating mga buhay, upang yung bagong pagpapalang gusto niyang ibigay sa bawat isa sa atin, makarating sa atin ng matiwasay, makarating sa ating mga buhay. At anong mangyayari kapag hinayaan natin na makita yung Diyos sa harapan natin? Anong mangyayari kapag hinayaan natin na tayo ay patuloy na bigyan ng mga bagong pagpapala ng ating Panginoon? Yung ating Panginoon, tunay nating madadala sa ating mundo. Tunay natin siyang madadala sa ating mga kapwa. Tunay nating maipapadama sa bawat isa yung pagpapala ng Panginoon na lubos niyang gustong ibigay sa bawat isa sa atin. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahalagahan ng Ebanghelyo, upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas at paghukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging bukas sa mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang reliyosong kaugalian. Manalangin tayo. Panginoon ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging mga daan na mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayanang pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpapala.
Sungasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakahihirapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo na ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ina-niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O Jesus, hinumin mo aking sugatang puso ng aking mahango kapwa ko kasing bigo hapis at pait iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningas ang rikit. O Jesus, hinumin mo aking sugatang puso ng aking mahango kapwa ko kasing bigo aking sugatang diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango kapwa ko kasing bigo kapwa ko kasing bigo. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig, upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin, ay magkaisa sa pananalig sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, dalawang patuloy na paanyaya sa atin para tayo ay magabayan sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Nawa patuloy nating buksan yung ating mga mata sa Diyos na nasa harapan natin, sa Diyos na nagbibigay ng pagpapalang sapat para sa atin. At nawa buksan din natin yung ating mga puso sa pagpapanibagong gustong gawin ng ating Panginoon sa ating mga buhay, upang tunay na madala natin yung kanyang presensya sa mundong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na